kaya, sabi ko nga. Pwede yan. Good morning mga kastor. Tara, samahan niyo ako sa pag-celebrate ng first birthday ng isa ko na namang pamangkin na si JC. Maaga nga po kami pumunta dyan sa bayan dahil nautusan nga po ni Mama na bumili ng pangregalo sa kanyang apo. At diretso sinabay ko na po ang pagpapatik up dyan sa aming Lolo Digo. Dahil nga po ilang araw nang sumasakit ang likod niya, halos hindi na po siya nakakakilos. Pagkatapos nga po namin ang pa-check upan si Lolo Digo ay pinauna ko na sila umuwi. Dahil bukod nga po sa bibili pa nga kami namang pang-gift ay mamamalingki rin kaming mag-asawa. Dahil nga po Friday, hindi whole day na po nga namin ang day off namin. Andito nga po kami sa 101 si Pukot. Dito na lang kami maghahanap ng pangregalo. Sa sobrang dami nga po, hindi na namin alam kung alin ang pipiliin namin. At ito rin pong bike na to ang nagustuhan nila Mama dahil habang nagpipili nga po kami, pinipicturan ko ito at sinesend ko sa kanila sa messenger. Kinuha na nga po dyan ng sales lady ang items kasi po titingnan daw po nila kung may mga kulang na tornilyo or may sira. At pinabili nga po rin kami dyan ng aking hipag ng pabitin. Yung mga nilalagyan ng mga laruan, ng pera at ng mga candy. Ay may pasayaw pa talaga. At pagkatapos nga po namin makapamili, ay papunta na nga po kami dyan sa cashier area kasi magbabayad na nga po kami lahat ng mga nakuha namin. At pagkadating nga po namin ay pumunta na nga po kami sa bahay ng aking hipag para makatulong-tulong naman sa mga gawain. At pagdating ko nga po, nagpapalobo na sila at nagsisimula ng mag-decorate sina Sander at Ate Bing. At sinimula na nga rin po namin ang paglagay ng mga candy sa pabitin. O diba, kami nga rin lang po dyan ang gumagawa. Pwede nang magtayo ng catering service. Charot. Dahil nga mga bata, idinadaan na lang sa laro ang pagpapalobo. Ako naman po dyan ay naalagaan ko muna si JC para may magawa naman yung mama niya. Si JC nga po ang bunsoy sa aming family. Isinabay na nga po ng mama at papa niya ang binyag sa first birthday niya. Siyempre nga po para makatipid dahil nga po sa hirap ng buhay ngayon, kailangan nating maging practical. Tinanong naman niya nga po kami kung pwede naman, sabi namin ay wala namang problema doon. Nagpapababy siya kay Kuya Alexis niya. Nagpapababy siya kay Kuya Ninong. Halos natapos na nga po diyang palubuhin lahat ng mga lobo. O diba, nakikikulit na rin ang aming baby JC dyan. Kuya Ninong niya muna nagbabantay sa kanya dahil kailangan ko nga pong mag-video para sa mga kaganapan ng birthday at binyag. Charot. Halos matatapos na nga po sila dyan sa pag-decorate. Iba talaga pagtulong-tulong sa mga gawain, mas madaling natatapos. At habang kami ay busy sa loob, busy rin po sila sa pagluluto sa labas. Uso po dito sa amin ang tulungan na halos magkakakapit bahay rin lang po ang nagtutulungan sa pagluluto. Dito naman po sa amin, pag nalaman na may tulungan na ganito ay hindi na kailangan tawagin pa dahil kusa na po silang pumupunta para tumulong. At yan naman po ang nakakataba ng puso sa mga ganitong okasyon. Diyan mo makikita ang mga kapitbahay mo na marunong tumulong. Ginawa na rin dyan ni Nini ang mga kandila na gagamitin para sa mga ninong-ninang. Nilagyan niya ng decoration. At kami naman po dyan, ang hipag ko ay nagtulong-tulong na sa paglagay ng mga candy at ng mga chocolate sa party bag. Buti na nga lang talaga at pumunta pala kami dito para kahit man sa ganitong paraan ay makakatulong kami. Dahil kwento nga po ng aking hipag, maghapon na daw siyang parang trumpo, paikot-ikot na kung saan pupunta at may iuutos na kung anong bibilihin. Wala man daw siyang ibang mautosan kundi ang sarili niya. Kami po kasi pag umaga ay busy naman. Gabi lang kami halos nakakatulong sa mga ganito. Pag may pupuntahan nga po kaming handaan, minsan lagi gabi na po kami nakakarating, laging late kami. Siguro po mga 10 PM na yung oras na nga po, medyo nagmamadali na ako dyan sa pagbalot. Kasi nga po pag lahat na nakatapos ng mga gawain ay maglilinis pa nga po ako dyan. Tatanggalin ko po yung mga kalat at magugas pa po ako ng mga pinggan. Nagpa-video nga po ako dyan kay Nini para ma-extra naman, 'di ba? Ako yung bida pero ako yung wala. Kaya nga pinagtatawanan ako dyan ni Nini. Pinaglalaroan pa ng kapatid ko yung ilaw, pinapatay sindi pa. Paano kaming makakatapos nito? Ang papa po ni JC ay bunso kong kapatid. Kaya nga po ang tawag namin kay JC ay baby bunsoy, bunsoy of the family. Kasi nga po ang papa niya ay bunso po namin. Ito nga po palang isang buong video na to ay part 1 pa lang po. Mga preparation pa lang po to ng kaganapan ng birthday at binyag ni JC. Yung karugtong nga po nito ay sa part 2 ko na ilalagay. Kasi nga hindi kakayanin kung lahat na video ay ipagdudugsong-dugsong ko na aabutin tayo ng 10 minutes. Baka maumay na kayo. Malapit na nga pong matapos dyan ang pag-decoration. Yan pong mga kortina na yan ay inarkila na nga lang po ng aking hipag. Pati po mga table ay inarkila niya rin. Yung upuan po ay hiniram na nga lang po namin sa barangay. Yan pong ibang lobo ay binili niya nga po sa online
At yung iba naman po ay tira ko po nung mag-birthday ang aking anak ng 21st birthday. Kailangan kasi kung may sobra ay maitago para magamit pa ng susunod. Ito po pala si CJ, ang kuya ni JC. Sabi niya po, videohan ko daw po siya para daw makita sa video na siya lahat gumawa ng kandila na yan. Sabi ko sa kanya, magagalit si Ate Nini. Katapos nga po nila Sander mag-decorate ay pinalagay ko na nga po kay Nini yung mga souvenir at mga party bag para bukas hindi na siya gagawin. Dahil nga po ang mga oras na yan ay 1 AM na. Ang binyag nga po ni JC ay 8 AM. Di baling advance daw ang pagpunta sa simbahan, wag lang late. O siya mga kastor, hanggang dito na lang. Bye!